mataas sa papuri, pagluwalhati, pagdakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus at dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Welde Almeida at ganon din po sa mga beloved children, hallelujah. At bumabati din po ako na magandang tanghali na rin po sa ating beloved preacher, workers, sa inyong lahat mga minamahal. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Sus at ako po ay nabigyan pong upang luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Sus dahil akin pong nakilala itong banal na gawaing ito. Year 1996 po mga minamahal, nung nakilala ko po itong ating banal na gawain sa dako ng Marikina. Sa kadahilanan po, sa hirap po ng buhay ko po noon. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay naging isang iglesia. Sa dako pa po ng San Juan, Metro Manila, doon po ako ay nabautismuhan. Dahil ang aking po mga tiyahin at tiyuhin ay sila po ay ginagamit din po sa gawain na yun. Ngunit wala pa rin pong kapayapaan sa puso't isipan. At ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Sus dahil nung ako nga po ay nagkaroon ng asawa at doon ko po napatunayan na talagang tunay ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil noon po mga minamahal, ang hirap po ng buhay ko bilang isang may asawa. Lahat po ng bisyo ng aking beloved husband ay nasa kanya na. Walang araw at gabi po na hindi po kami nag-aaway. One time po na nag-decide po ako na umalis patungo ng Maynila upang magtrabaho muli at doon ko nga po mga minamahal nakita itong ating banal na gawain. Ang aking naging hipag po, siya po ang unang nakakilala sa banal na gawain ito. Siya po ang nag-invite sa akin. Ngunit hindi ko po yun pinapansin. Na dumating po ang time na talagang tinawag na siguro kalooban na ng mahal na Panginoon Sus na ako po ay makarating sa dako ng Marikina. Habang ako po ay nagbibiyahe pa lang patungo ng Marikina mula Bigutan, alam nyo pagdating po ng Pasig, na bigla na lang po sumakit ang tiyan ko na hindi ko po mawari. Talagang grabe ang sakit po mga minamahal. Ngunit sabi po ng aking kasama na tiisin mo na lang, sabi niya ng ganun, at tayo'y pupunta sa ating pupuntahan. At yun nga po, sa paglalakbay ko pong yun, first time ko po makarating sa dako ng Marikina. Alam nyo, pagpasok ko pa lang po sa gate ng ating banal na gawain, instant po pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At muli ko rin pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Sus dahil noon nga po nalaman ng aking beloved husband na ako ay naging isang born-again Christian niya. Sabi ko nga siguradong mag-aaway kami dahil grabe po ang ugali ng aking beloved husband. Nung umuwi nga po ako sa amin upang bisitahin ko po ang aking anak at ang iniespe ko nga po na mag-aaway kami, ngunit isang himala na mahal na Panginoong Sus dahil pagdating po ng gabi, ang sabi niya sa akin, sige nga, kung totoong Diyos ang iyong nasumpungan, sasama ako sa iyo, ipagkaloob lang niya ang aking kahilingan. Talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Gaano po kalayo po mga minamahal ang Lubo to Maynila. Dumating po na napalipat po ang ating banal na gawain sa Cuneta Astrodome. Ngunit kami po ay nagsumikap na dumalo, nagsacrifice po talaga kami. Minsan kami po ay nakikisuno sa mga biyahero. Talagang na kami po ay maka-attend lang sa dako ng Cuneta. At nandoon po ang himala na mahal na Panginoong Sus dahil yung inihiling po ng aking beloved husband, pinagkaloob po yan ng mahal na Panginoong Sus. Alam nyo mga minamahal kung gaano kahimala na mahal na Panginoong Sus. Kami ay isang basahan lang sa mahal na Panginoong Sus. Napakahirap po ng aming buhay. Wala po kaming pera. Saan kami kukuha na magkaroon po ng sasakyan? Talagang ang bait na mahal na Panginoong Sus. Yung amin pong sinusunuan pagpunta ng Maynila,
At yun po ang nag-alok sa akin, beloved husband, na ang sabi niya, Brad, baka gusto mo ang sasakyan. Ang sagot ng aking beloved husband, wala naman akong pera na ibabayad. Ang sabi niya, yaan mo na, hulug-hulugan mo na lang, glory to God. Alam niyo mga minamahal, talagang tinugon na mahal ang Panginoong Sus ang kahilingan ng aking beloved husband. Ang aming tahanan noon ay isang kugon lang, ang bubong, ang dingding ay buli. Ngunit napakabait na mahalapang ng Sus sa aming pagsusumikap, sa pagdalo ng pagdalo, mga minamahal. Binigyan po ng kaayusan ng ating pinakamahalapang ng Sus. Ang aking beloved husband talagang nagpabaptize kaagad po sa dako ng Cuneta Astrodome. Yun po ay pinagpala ng mahalapang ng Sus. At nandun po ang himala na mahalapang ng Sus dahil yung kanyang mga kabarkada, tinatawagan na po siya na Bornaol. Ang tawag po sa amin ay mga Bornaol. Ngunit salamat sa mahalapang ng Sus, nandun pa po ang aming kagalakan dahil tunay na Diyos ang ating nasumpungan. At muli ko rin pong sariwain itong iyong amang lingkod, pangalawang buhay ko na po mga minamahal. Way back 2013 po, nung ako po ay naaksidente sa dako ng dagatan, na talagang nasa critical po ang aking kalagayan. Ako po ay nasa ICU na po, mahigit na po ako 1 linggo sa ICU. Na yun nga po ang sabi po ng doktor, ako po ay nadala sa ospital, dyan po sa Lipa Pediatric Hospital. Ang sabi nga, kailangan operahan. Kinausap po ang aking beloved husband, kailangan pumerma siya at ako ay operahan. Ngunit ang sagot ng aking beloved husband, Dok, yan po ba ay gagaling? Ang sabi ng doktor, walang imposible, walang katiyakan, sabi ng ganon. Ngunit ang sabi na lang ng aking beloved husband, hindi na lang paoperahan. Nagpabaka prayer po sa ating beloved pastor, sa ating mga manggagawa. Instant po pinagaling ako ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Kaya yan po ay muli ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa aking pangalawang buhay. At isa pa rin po mga minamahal, alam niyo yung aking mahal na magulang, ako po ay dakong Tacloban. Yung aking ama talagang nandun po ang galit nung ako po ay naging isang born again. Dahil noon po, ako po ay pinagalitan at ako'y naging iglesia, naging GIL, naging born again na naman. Ang sabi ng aking ama, anak, lampas ka na sa langit. Ngunit ang sabi ko sa aking ama, hindi bali na tayo, ang bagsak ko naman ay langit. Ngunit nandun po ang himala na mahal na Panginoong Sus. Dahil ang aking mahal na ama, siya po ay nagkaroon ng karamdaman, prostate cancer. Yun po mga minamahal ay inilabas na po sa ospital. Nung ilabas siya sa ospital, kinausap po ng doktor ang aking mga mahal na kapatid na ang sabi, wala nang kagalingan. Magaling na makaisang buwan. Alam nyo, ang himala na mahalapang ng Sus, ang aking mahal na ama, ako po ay pinauwi sa dako ng Tacloban. At yun nga po, napakinggan niya ang mga papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At 3 days na po ako sa amin. Ang sabi ng aking ama, anak, ako na lang ay ibalik niyo sa ospital, ipatanggal na lang ang aking catheter at hirap na ako. Talagang yun po ay pinatanggal namin. Pagbalik po namin sa aming tahanan, naging maaliwalas po ang katawan ng aking mahal na ama at ang himala pa po, ang sabi ng doktor, wala 1 buwan, inabot pa po ng 3 taon ang aking beloved ama na yan. Kaya yan po ay lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus at ang sabi nga po ng aking mahal na ama, anak, talagang tunay na Diyos ang iyong nasumpungan. Kung ako lang, anak, ay bata pa, mga 75 years na po ang aking mahal na ama. Kung ako lang ay bata pa, talagang sasama ako. Hindi ko alam ang gawain dito sa Tacloban. Ang sabi naman ng aking mahal na ama, huwag ka na nga anak, bibitaw. Talagang yan ay tunay na Diyos ang iyong nasumpungan. Kaya yan po ay lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At ganon din po mga minamahal sa aming pagbiyahe padako ng Maynila. Talagang grabe po ang pag-iingat na mahal na Panginoong Sus. One time po kami po ay
naplatan po sa highway. Talagang napakatulin po ng aming sasakyan. Talagang wala po kaming binigkas, kundi hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Talagang nandun po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang lahat po ng kapurihan at kaluwalhatian ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po.